pondo para mas mapaganda ang mga infrastruktura at power supply sa mga paliparan sa bansa. Lalo ngayong inaasahan daw ang pagdating ng mga turista dahil sa pinaigting na kampanya sa turismo. So we're confident that the concerned agencies are doing what they can to address the situation. Alam naman natin, kahit saan ka pumunta, there will be unexpected flight delays and cancellations. But we're trying to do what we can to make sure that these situations are kept to a minimum. Paniniguro naman ng Manila International Airport Authority o MIA, hindi mangyayari sa NAIA ang blackout na dinanas ng Iloilo. Hindi isang tao lang ang nadadamay, kundi marami. Napakalaking napakalaking problema yan. Kung dito sa Manila mangyayari yung nangyari sa Iloilo. Sa ngayon, dapat pagplanuhan na yan. Dalawang line namin dito. Na in the event magka-failure ang line 1, line 2 ang pumapasok yan. If both lines will be out, ibig sabihin brown out na sila, we have our own standby generating states. We have 3 standby generating states. Ang capacity niya is 1.7 megawatts. Mike, pagitiyak pa ng MIA ay bukod nga sa naka-standby na mahigit mga contingencies na kanilang naka-standby na, ay meron pa sila nakalaan na mahigit 100 milyong piso na pambili nila ng isang bagong generator set para daw mas mapalakas ang backup power ng paliparan. Mike. Maraming salamat, John Consulta. Chika Minutes! Magsasama-sama sa isang bagong kapuso program ang child stars na sina Jillian Ward at Mona Luis Rey. Kahit first time ng dalawa na magtrabaho together, kitang-kitang bibo at cute ang tandem nila. Ang chikatid ni Lar Santiago. Years after, tapos si Rowena, Sanib puwersa ng dalawang kapuso child sensations na sina Jillian Ward at Mona Luis Rey ang magaganap sa pinakabagong primetime soap ng GMA na Luna Blanca. Unang pagkakataon ito na magsasama sa isang show sina Jillian at Mona at sa story conference pa lang ay kitang-kita ng click kaagad ang kanilang pagkakaibigan. At saka first time po namin ngayon mag-work. Sana po lalo po namin galingan at saka po parati po kaming happy at saka masaya po at parang tunay na buhay lang po yung gagawin namin. Sana po maging close friends po talaga kami at super happy sa set. And sana po maging best friend po kami. As usual, bibang-biba si Jillian sa pagkukwento. Siya na mismo ang nagsabi ng karakter na ginagampanan nila ni Mona sa Luna Blanca. Ako po dito si Luna, siya naman po si Blanca. Siya po, maputi po, siya maganda. Ako naman pangit, tsaka maitim. Kasi po, nagtaka yung nanay namin kung bakit po kami magkaiba. At dahil magkaibigan na sila, pati pag-aaral ay napag-usapan na. Grade 3 na si Mona at grade 1 naman si Jillian. Kaya magpapaturo raw si Jillian kay Mona sa ibang lessons niya. Yung magpapaturo po ko, pwede math. Dahil parehong sikat na child star, hindi maiwasang pagtalunan sila ng kanilang fans. Pero para kina Jillian at Mona, walang dapat pag-awayan. Hindi po kailangan. Kailangan talaga po, lahat po tayo magkakateam. Dapat po, hindi po sila nag-aaway. At kung sabihin po nila, ito magaling, pwede naman po sabihin na lahat naman po kami magaling dahil mukhang magiging best friends nga sina Jillian at Mona, lalo pat may isang bagay na pareho nilang hilig, ang pagkanta. We couldn't have it all. Rolling in the deep. You have my heart inside in your hand when you played it. Lar Santiago, updated sa Showbiz Happening. Bukod sa pagkakaroon ng bungang araw, isa pa sa mga karaniwang nararanasan ng mga bata ngayong tag-init ay ang balingoy-ngoy o pagdurugo ng ilong. Paano nga ba ito malulunasan at ano ang dapat gawin pag kayo'y nag-nosebleed? Yan ang tinutukan ni Rida Reyes.
Gaano man katirik ang araw, sinasamantala ng mga bata para makapaglaro habang bakasyon. Pero ang 8 taong gulang na si Miko, simpleng pogs lang nilalaro kasama ang mga kaibigan. Sa lilim pa at hindi sa gitna ng sikat ng araw. Simula raw kasi nang mag-umpisa ang summer, halos araw-araw nakakaranas ng balingoy-ngoy o nosebleeding si Miko. Tulong na lang. Tapos, tumatakbo ako nito. sa sobrang dalas nga raw niyang mag-nosebleed, minsan hindi niya na kaagad napapansin. Tinatawag namin yung mama niya. Tapos? Tapos pag dumating niya yung mama niya, dinadala siya. Kaya ang kanyang ina, abot-abot ang nerbiyos kahit pa raw madalas na niya nakikita ang anak na tumutulo ang dugo sa ilong. Pagka naglalaro siya sa labas, umuwi na lang yun. Nagsusumbong sa akin, dumudugo na yung ilong niya. Kaya ang ginagawa namin, mister ko kasi natatakot ako eh. Ayon sa doktor, nangyayari ang nosebleed kapag napipinsala ang maliliit na daluyan ng dugo sa loob ng ating ilong. Ito raw ang membrane lining sa ilong na maaaring magasgas dahil sa tuyong panahon dulot ng sobrang init. Sa mga bata, kadalasang dahilan ng nosebleed ang hyperthermia o sobrang init ng temperatura ng katawan. Manipis lang din kasi very thin lang din yung lining sa ilong, kaya yung blood vessel, prone talaga siya kahit konti, mag-bleed talaga. Bagamat di naman daw ito maituturing na mapanganib, di pa rin daw dapat ipagwalang bahala lalo't kung napapadalas. Maari daw kasi itong sintomas ng iba pang sakit tulad ng alta presyon o bleeding disorder. Mahalaga raw agad na malaman ang tamang lunas sa balingoy-ngoy. Ang mga dapat daw gawin, pisilin ng malambot na bahagi ng ilong gamit ang hinlalaki at hintuturo. Iyuko ang ilong at huwag daw ang nakagawian ng pagtingala kapag may nosebleed. Pwede kasing yung dumudugo siya sa harap, safe lang yun yung ganon. Pwede din kasi dumudugo siya sa likod. Kaya kahit anong pressure mo sa harap din, lalo na kung titilt backward mo pa yung ulo, doon siya dudugo sa lalamunan nyo, papasok lang. Hindi din siya hihinto. Lagyan daw ng pressure ang pagpisil sa loob ng 10 hanggang 30 minuto hanggang huminto ang pagdurugo. Maglagay din ng cold compress sa batok o kaya sa ilong. Pero sakaling di pa rin huminto ang pagdurugo, kagad itong dalhin sa pinakamalapit na pagamutan. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Marami ang humanga sa sexy at mapangahas na cover ni Isabel Daza sa cover ng isang magazine. Pero totoo bang di raw ito nagustuhan ng ina niyang si Gloria Diaz na napasugod pa raw sa photoshoot? Makichika kay Aubrey Carampe. Isang kakaibang Isabel Daza ang makikita sa cover ng May issue ng Rogue magazine. Very sexy ang Kapuso host sa suot na white long gown na may cutouts, bahid ng dugo at may hawak na dugo ang butcher knife. Tila in character si Isabel bilang isang killer beauty queen na kinuna ng kilalang photographer na si Mark Nicdao. No less than ang kapwa model at actress na si Solenn Heussaff ang gumawa ng prosthetics na sugat sa katawan ni Isabel. Sa Twitter, marami ang nagpahayag ng kanilang paghanga sa bagong magazine cover ni Isabel. Pero nitong mga nakaraang araw lang, ang photoshoot na ito ni Isabel ay nabalot ng kontrobersya. Naging usap-usapan na sumugod daw sa photoshoot ang ina ni Isabel na si 1969 Miss Universe Gloria Diaz. Hindi raw nagustuhan ni Diaz ang very sexy concept ng photoshoot at nagalit daw ito sa staff maging sa kanyang anak na naging dahilan daw di umano ng kanilang di pagkakaunawaan. Sa panayam ng pep.ph, itinanggi ni Gloria ang bali-balitang ito. Sa interview naman ng GMA News kamakailan kay Isabel, hindi rin na kinumpirma ang umano'y komprontasyon. Pero sinabi niyang normal lamang daw sa mag-ina ang magkaroon ng tampuhan. Every relationship, mother and daughter and father and son and everything has its ups and downs. Siyempre, hindi naman laging nagkakasundo. But I think everything's okay naman. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. At yan ang mainit kong chika this Wednesday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Kaya po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.